Morning guys. Happy Friday. Okay, kape tayo. May gusto lang akong i-share na tips. Lalo na ngayon, di ba? Bukod doon sa mataas ang gasolina, syempre, alam naman natin yan, no? Pag tumaas ang gasolina, tataas ang kuryente. Okay? Automatic yan. Chain effect yan. Okay, ngayon, may gusto lang akong share na tip sa inyo para makatipid kayo sa kuryente. Okay? Una sa mga appliances natin, guys. Tulad nito, electric pan na to. DC yan. Baga, adapter type yan. Ayan, adapter. Nakikita nyo naman, no? Ayan, adapter type yan. DC. Okay, DC. Okay, nakasaksak yan dito sa solar setup natin. Yan, gumagana yung solar setup natin. Yan yun siya. Okay, yung ilaw ko is 15 watts. So, pag pinatay ko yung ilaw ko, yan, 0. Okay? Buksan ko ilaw ko, yan, 15 watts yung ilaw ko. Okay, ngayon, pag bubuksan ko electric pan ko, tingnan nyo guys yung ano. Ilan lang ang nadagdag sa kanya? 15. Umiikot na to, no? 15 kanina. Patayin ko. Ayan, 15. Hanggang mag-stable siya. Ayan, 21, 22. So, more or less, nadagdagan lang siya ng 6 or 7 watts lang. So, napakatipid nun guys sa isang buwan. Ngayon, lahat yan gumagana dahil sa solar lang. Yan, solar setup ko. Pati ilaw ko, kwarto ko. Okay? Ngayon, paano makatipid sa kuryente bukod dito? Okay? Sa mga appliances natin. Ito kasi baka hindi alam ng karamihan. Ang guys, ang kuryente natin, okay? Paano siya nagbibil, 'di ba? Doon sa may metro ng service provider natin tulad ng Meralco. Habang tumataas yung guys itong watts na to. Ayan, yung watts na to. Ayan. Habang tumataas yan, nagge-generate yan ng heat. Init. Okay? Init. Habang tumataas siya, kung ito yung wire natin guys, nagpuproduce siya ng init. Kaya kung napapansin nyo guys, pag nag-overload ang isang bahay or isang appliances, pag ginawakan nyo yung wire, napakainit. Okay? Kasi nagge-generate ng heat yung appliances regarding do sa wattage, gaano kataas yung wattage. So pag nagge-generate siya ng heat, okay, mataas si wattage, magge-generate siya ng heat, pupunta ngayon sa metro. Okay, meron siyang, sabi nating sensor. Ito yung sensor niya. Kung gaano kainit tong sensor na to guys, ayan, halimbawa yan, ito yung sensor, ito yung wire. Okay, kung gaano kainit yung sensor niyan, ganun kabilis yung ikot ng metro. Okay? So, sa appliances natin, depende kung ano ginagamit natin yung appliances para mag-init siya. Okay? Yun ang concept ng metro, ng Meralco, o ng service provider para ma-charge kayo sa bill ng kuryente. Okay? So, paano natin hina yung init. Di ba? Kasi nga, yung wattage, nagge-generate ng heat. Yung heat, makikita ni sensor, tsaka iikot si utility, yung metro. Okay? Yun ang concept nun. Ngayon, ang tanong paano natin maliles yung init? Actually, madaming paraan, depende.
Okay? Pero, ang isa sa nakakatulong, okay? Siyempre, magtipid. Natural yan. Okay, magtipid sa kuryente para siyempre pag nagtitipid ka sa kuryente, walang gumagana sa kuryente sa wire. Hindi init yung wire, hindi init yung sensor. Tapos, yung ganito guys, oh. Itong electric pan papatayin ko, no? Ayan, papatayin ko. Oh, hindi umaandar yung ano ko. Hindi umaandar electric pan ko. Kung titingnan natin sa wattage niya, okay, sa wattage niya, yan pa rin, 15 pa din yan eh. Okay? Pero, kita nyo yung ilaw na green? Yan, yung green na yan, di ba? O, yung green. Hindi nyo alam, kumukonsumo pa rin yan ng kuryente. Siyempre, ba't iilaw yan kung di kumukonsumo ng kuryente, di ba? May kuryente pa rin yan. Maliit lang siya. Halos hindi nga siya ma-detect ng watt meter natin. Pero, nagge-generate ng heat yan. Kasi ilaw yan. Okay, nagge-generate ng heat yan. Ngayon, kung madami kayong ganyan, halimbawa yung mga charger ng cellphone, di ba, may mga indication light din yun eh. Tapos wala naman nakasaksak na cellphone, pero nakasaksak yung charger, nakailaw yung kulay pula, kumukonsumo yun, nagge-generate ng heat yun. Okay? Nagge-generate ng heat. So, bibilis yung metro natin. Okay, yung mga TV natin, hindi nakasaksak, pero hindi naman nag-ooperate, naka-standby light, nakakulay pula lang din siya, nagge-generate din ng heat yun. So, kung lahat yan, pagsasama-samahin mo lahat ng ganun na load, ang tawag doon is phantom load yun. Kumbaga, phantom load, vampire load, yung parang humihigop lang ng konti-konti na hindi mo nararamdaman pero humihigop ng kuryente, nag-generate ng heat. Phantom loads or vampire loads, yun ang tawag nila dyan, yung mga term. Isa yun sa nagpapalaki ng kuryente mo. Tapos yung last na tip ko guys, bukod sa pagpapalit ng appliances, mag-i-invest ka guys sa appliances na mababa konsumo ng kuryente. Syempre, yun naman gusto natin. Plus yung mga phantom loads yan, dapat i-turn off mo yan. Kung di naman gumagana, tanggal mo sa saksakan, patay mo yung kuryente. Okay? Ang last tip ko guys, yung init ng panahon guys, init ng araw. Okay, yung init ng araw, nagko-contribute yan. Nagko-contribute yan sa lakas ng kuryente mo. Kaya nga pag tag-init, tag-araw, ang lalakas ng kuryente natin. Bakit? Okay? Logic ulit natin guys. Ito yung wire. Okay? May load. Ito yung load niya. Habang tumataas ang load mo, umiinit yung wire mo. Nadidetect na yung sensor. Okay? Ito si sensor. Nadidetect niya. So, pag umiinit yung sensor, iikot yung mabilis yung metro mo. Guys, nag-generate ng heat, di ba? Ang usapan natin. Asan ba yung mga wire natin? Di ba? Nasa kisame. Nasa in-between ng kisame tsaka ng yero na bubong. So, kung tirik ang araw, guys, okay, tirik ang araw, mainit yung bubong. Alam nyo naman yan. Kaya hindi ka nga pwede magpaa pag umakyat ka sa bubong ng katangaling tapat o yung talagang peak ng araw, di ba? Yung peak time ng peak hours ng araw. Hindi ka nga pwede magyapak sa yero dahil mainit eh. Kahit nga umakyat ka doon, mainit eh. So guys, syempre ito si wire, ito si yero. Okay? Ito si wire mo, ito si yero. Ngayon, mainit yung yero mo, dumadagdag yung init na yon sa wire. Okay? Dumadagdag yung init ng yero nang galing sa araw, papunta sa wire mo, papunta sa sensor. Okay? Kaya ang bilis ng metro mo. Dahil sa ganung laban. Okay? Kaya ang
pinaka-tip ko guys, pag alam nyo peak hours, okay, peak hours, huwag nyo sabayan ng mga matataas sa kuryente. Tulad ng microwave. Mataas sa kuryente yan, di ba? Tapos yung mga hair dryer, rice cooker. Okay? Huwag nyo sasabayan ng mga ganun. Washing machine, mataas din yan. Okay? Huwag nyo sasabayan ng ganun na sobrang tirik yung araw. Kung pwede kayo, kung washing machine, sabihin natin, kasi siyempre may piloso po na naman. Siyempre maaraw, doon kami maglalaba. Pwede ka naman maglaba ng mas maaga eh. Diba? Mas maaga, hindi pa peak hours yung araw. So, ibig sabihin, yung dadaan na init sa wire mo is yung washing machine lang. Diba? Hindi kasama yung init ng galing sa roof. Hindi galing sa araw. Okay? Yun ang tip ko. Siyempre, walang problema yan guys kung naka-solar kayo. Okay? Kung naka-solar kayo. Yan guys. Maanda rin solar ko. Puproduce siya ng 224 volts. Ito gumagamit. Nakasaksak yung modem ko. Pwede kong bukas yung electric fan ko. Tingnan yung wattage. Okay? Oh. Okay? Yung mga baterya ko ginagamit ko. Pati shop ko naka-solar na din. Okay, yun ang pinaka-tip ko sa inyo. Summer tips para sa makatipid na kuryente. Okay, yun pa nga, mamaya. Pag nagkaroon ako ng time mamaya, akit ako sa bubong, kakabit ko pa yung panel na yun, guys. 3 pa yan, panel na yan. Okay? Kung gusto nyo mag-avail, guys, ng solar, PM nyo lang ako. Pag-usapan natin. Bibigay ko isang panel na yan, oh. Okay? I-assemble ko kayo para makatipid kayo sa content. Kasi, pataas ang pataas ng ano ngayon. Pataas na pataas ang kuryente dahil sa gasolina. Hindi naman nababa gasolina kahit walang gera, guys. Pataas ang pataas ang gasolina at ginagamit natin yan para mag-produce ng kuryente. Ang fuel. Okay? So hanggang dito na lang. Good morning. Breakfast tayo. PM nyo lang ako. Peace out.